Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Mula sa isang tahimik na nayon ng Metairie, Louisiana, kung saan ang isang pagtataksil ay nauwi sa malagim na katapusan. Ito ang kwento ni Brandon Thebadox, isang 18 years old na ang buhay ay kalunos-lunos na natapos dahil sa isang komplikadong relasyon. Si Brandon ay puno ng mga pangarap at pag-asa para sa hinaharap. Siya ay nanirahan sa Metairie, Louisiana, isang tahimik na nayon ng New Orleans. Si Brandon ay isang senior sa East Jefferson High School, kung saan siya ay mahusay sa parehong akademya at auto shop. Siya ay may tunay na pagkahilig para sa mga kotse, gumugugol ng maraming oras sa pagtatrabaho sa mga makina at nangarap na balang araw ay magkaroon ng kanyang sariling auto repair shop. Madalas siyang makita ng kanyang mga kaibigan na may mansya ng aseti sa kanyang mga kamay. Si Brandon ay nanirahan kasama ang kanyang lola na isang bulag at nangangailangan ng kanyang pang-araw-araw na pangangalaga. Sa kabila ng kanyang edad, inako ni Brandon ang responsibilidad. Binalanse niya ang pag-aaral, isang part-time na trabaho sa isang lokal na garahe at pag-aalaga sa kanyang lola ng walang reklamo. Ang mga tao sa kanyang paligid ay madalas na pinupuri ang kanyang kabaitan at kung paano siya palaging may oras upang tumulong sa sinumang nangangailangan. Si Brandon ay may kasintahan at ito ay si Lee Gerard. Si Lee ay 18 years old na isang matalinong dalaga na nagbahagi ng kanyang pangarap ng isang magandang kinabukasan. Napag-usapan nila ang tungkol sa pagpapakasal pagkatapos ng graduation at magsimula ng isang pamilya. Madalas na nag-iipon si Brandon ng pera para maipasyal si Lee sa mga magagandang lugar at mailibre sa masasarap na kainan kung saan sabay silang nangangarap tungkol sa kanilang kinabukasan. Hindi mapaghihiwalay ang magkasintahan at inaasahan ng lahat na sila ay magsasama ng matagal at magiging masaya ang kanilang buhay. Ngunit sa likod ng isang masayang larawan ay mayroong isang madilim na lihim. Nakipagrelasyon si Brandon sa ina ni Lee na si Paulette Gerard, isang 43 years old na nagmamay-ari ng isang multi-level marketing company na tinatawag na Beauty Pies. Si Paulette ay kaakit-akit at matagumpay ngunit nagkaroon siya ng isang komplikadong relasyon sa kanyang anak na si Lee dahil madalas silang nakikipagkompetensya sa isa't isa. Ang relasyon ni Brandon kay Paulette ay isang sikreto na naging pabigat sa kanya at naging komplikado ang kanyang buhay sa mga paraang hindi niya inaasahan. Sa kabila ng kanyang pangarap at plano, ang buhay ni Brandon ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagliko at ang kanyang lihim na pagkikipagrelasyon ay malapit nang humantong sa isang kalunos-lunos at marahas na katapusan na kumulat sa komunidad ng Metairie. Noong umaga ng August 12, 2021, bandang alas 8 ng umaga, napansin ni Mabel ang lula ni Brandon na may mali. Si Mabel na bulag at umaasa kay Brandon para sa pangangalaga ay hindi niya narinig na kumilos si Brandon sa bahay ng umagang yon. Nag-aalalang tinawag niya ito ngunit walang sumasagot. Naramdaman niyang may mali at sa kabila ng kanyang kapansanan, nagawa niyang tumawag sa isang kapitbahay na si Mrs. Alice Dopre para humingi ng tulong. Si Mrs. Dopre ay isang retiradong nurse na nakatira sa malapit lamang. Kilala niya si Brandon mula pa noong bata pa ito at hindi niya maisip na may seryosong nangyari dito. Ngunit pagpasok pa lang niya sa bahay ay nakaramdam na siya ng kakaibang katahimikan at may kakaibang amoy sa hangin. Tinawag ni Mrs. Dopre si Brandon ngunit wala siyang narinig na sagot. Nang makarating si Mrs. Dopre sa kwarto ni Brandon, tinulak niya ang pinto at doon niya nakita ang tanawin na hindi niya lubos maisip. Nakahandusay sa sahig ang wala ng buhay na katawan ni Brandon na halos lumulutang sa sarili nitong dugo. Ilang beses itong brutal na sinaksak at halos lumawa na ang kanyang mga mata. Ang kutsilyong ginamit ay nasa tabi nito. Natigilan si Mrs. Dopre sa pagkabigla at nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadaya lang 911. Ang kanyang boses na kalmado ngayon ay nanginginig habang iniulat niya ang nakita sa operator. May dugo kung saan-saan na uutal niyang sinabi sa operator. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang mga pulis at paramedics sa maliit na bahay na may isang palapag sa West Media Avenue.
Ang presensya at sirena ng sasakyan ng mga pulis ang dahilan kung bakit nagtitipon ang mga tao sa lapas. Sa pagpasok ng mga pulis sa bahay, sinalubong sila ni Mrs. Topri na sa una ay sinubukang manatiling kalmado. At ngayon ay kitang-kita na nanginginig sa takot. Si Mabel ay nasa kanyang upuan pa rin sa sala. Patuloy na nagtatanong kung ano ang nangyayari at hindi pa rin alam ang masamang nangyari sa kanyang apo. Ang investigasyon ay pinangunahan ni Detective Michael McDoval, isang batikang investigador na may mahigit 20 years na sa serbisyo na kilala sa kanyang kakaibang diskarte at dedikasyon. Kasama niya si Detective Rainy Martins, isang batang pulis na matalas ang mga mata sa mga detalye. Pagpasok nila sa bahay ng pinangyarihan ng krimen, nakita nila ang nakakatakot na tanawin. Nagkalat ang dugo sa mga dingding at sahig na lumilikha ng magulong pattern kung saan masasabing may matinding karahasan ang nangyari. Nakahandusay ang katawan ni Brandon sa sahig. Kitang-kita ang brutalidad ng pag-atake. Mula sa maraming saksak at ang muntik ng pagluwa ng kanyang mga mata. Ang kutsilyo na ginamit sa pag-atake ay natagpuan sa tabi niya na puno ng dugo. Ang investigador na matagal na sa kanyang trabaho ay nakaramdam pa rin ng pagkaduwal sa kanyang nakita. Alam niya kaagad na ang bangis ng pag-atake ay nagmumungkahi ng isang bagay na malalim at personal. Hindi lang ito basta-basta na pagtapos. Naniniwala si Duval na ito ay isang crime of passion. Sinimula ni Martinez na kunan ng larawan ang eksena ng maingat at idinukomento ang bawat detalye. Maingat silang nangolekta ng ebidensya, tinitiyak na walang makaligtaan. Ang kutsilyo, ang mga pattern ng dugo at anumang mga fingerprints ay maingat na naitala. Ang mga forensics ay susuriin ng mga ito upang pagsamasamahin ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Habang nagtatrabaho sila, napansin din ng mga investigador ang estado ng natitirang bahagi ng bahay. Ang sala kung saan nakaupo ang lola ni Brandon na si Mabel ay nanatiling hindi nagalaw. Ito ay nagpapahiwatig na ang pag-atake ay swift catching. Alam ni Detective Duval ang kahalagahan ng mabilis na pagkilos. Nagtalaga siya ng mga pulis na mag-imbestiga sa kapitbahayan. Umaasang may nakakita o nakarinig ng kung ano. Karaniwang kasi sa isang lugar na tulad ng Metairie, kung saan magkakakilala ang lahat, ay madaling mapansin ang bago sa kanilang paningin. Ang unang suspect sa listahan ng mga investigador ay si Paulette Gerard, ang ina ng nobyo ni Brandon na si Lee. Si Paulette ay 43 years old at palaging sentro ng atensyon ng Metairie social circles. Nakilala siya sa kanyang kapansin-pansing hitsura at ang kanyang matagumpay na multi-level marketing company na Beauty By. Bumibili at nagbebenta ng mga cosmetics at skincare products. May usap-usapan din na ang kanyang negosyo ay isang scam. Ngunit hindi pinansin ni Paulette ang pagpuna at tinatamasa ang resulta ng pinansyal niyang tagumpay. Si Paulette ay nagkaroon ng isang komplikadong relasyon sa kanyang anak na si Lee. At napansin din ng kanilang malapit na mga kaibigan ang tensyon sa pagitan ng dalawa na madalas na nagsisimula sa selos ni Paulette sa kabataan at kagandahan ni Lee. Si Paulette ay may ugali na makipagkompetensya sa kanyang anak para sa atensyon, lalo na para sa mga lalaki. Ang tunggalian na ito ay naging magulo nang makipagrelasyon si Paulette sa kasintahan ni Lee na si Brandon. Ang pag-iibigan nila ay mahigpit na tinatago ng dalawa dahil alam nila na ito ang uri ng lihim na maaaring sirain ang kanilang buhay. Nabigyang katuwiran ni Paulette ang kanilang relasyon bilang isang paraan upang mabawi ang kanyang nawalang kabataan. Ngunit malinaw at mapanganib ang kanyang pagkahumaling kay Brandon. Nang dinala ng mga investigador si Paulette para sa pagtatanong, halatang kabado ito, ngunit pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Nagsimula ang mga investigador sa karaniwang tanong. Tinanong nila si Paulette tungkol sa kanyang relasyon kay Brandon at ang kanyang kinaroroonan noong gabi ng insidente. Sinabi ni Paulette na siya ay nag-iisa sa bahay at nagtatrabaho hanggang gabi sa mga dokumento ng kanyang negosyo. Ngunit nag-iiba ang tono nito kapag tinatanong ng tungkol kay Brandon. Inilarawan niya ito bilang isang magandang lalaki at itinuturing na karelasyon ng kanyang anak. Gayunpaman, habang ang pagtatanong ay nagpapatuloy, ang kanyang pagkukunwari ay nagsimulang matuklasan.
nang idiin ni Duval ang tungkol sa pag-iibigan nila ni Brandon. Nagbago ang kilos ni Paulette. Naging defensive ito. Ang kanyang mga sagot ay maikli at umiiwas. Tumanggi siya noong una. Ngunit nang ipakita ang katibayan ng kanilang relasyon, bigla itong lumuha at inamin niya ang kanilang relasyon. Ngunit mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa nangyari kay Brandon. Sa kabila ng kanyang emosyonal na ipinakita, ang investigador na si Duval ay hindi pa rin kumbinsido. Ang kanyang pagkahumaling kay Brandon at ang matinding selos na kinikimkim niya sa kanyang anak ay ang naging dahilan upang isa siya sa mga pinaghihinalaan. Ang ikalawang suspect sa investigasyon ay si Lee Gerard, ang 18 years old na anak ni Paulette at ang kasintahan ng biktimang si Brandon. Si Lee ay isang masayahin at ambisyosong batang babae. Nakatatapos pa lamang ng high school noong June ng 2021. Inilarawan ng mga kaibigan at pamilya si Lee bilang mabait ngunit minsan ay natatapunan ng nangingibabaw na personalidad ng kanyang ina. 2 taon nang nagdi-date sina Lee at Brandon at nakikita ng iba na labis silang nagmamahalan. Napag-usapan pa nila ang tungkol sa pagpapakasal pagkatapos ni Lee ng high school, isang plano na nagpasigla sa kanilang mga pamilya. Sa isang konserbatibong bayan sa Timog kung saan ang average ng pag-aasawa ay 18 years old. Gayunpaman ang pagkabunyag ng relasyon ng kanyang ina kay Brandon ang sumira sa mundo ni Lee. Ngunit sinabi niyang inosente siya sa anumang pagkakasangkot sa pagkawala ni Brandon. Nang dinala ng mga investigador si Lee para sa pagtatanong, siya ay emosyonal at puno ng kalungkutan. Sinimula ni Detective Duval at Detective Martins ang interogasyon. Malumanay na hinihiling sa kanya na isalaysay ang relasyon nila ni Brandon at kung paano niya nalaman ang tungkol sa affair nito. Nanginginig ang boses ni Lee habang nagsasalita. Puno ng luha ang mga mata. Inilarawan niya kung paano niya aksidenteng natuklasan ang tahasang sexual na mga text sa pagitan ng kanyang ina at ni Brandon, ilang araw bago ang krimen. Ang pagkatuklas na ito ay humantong sa isang mainit na pagtatalo sa pagitan nila ni Paulette. Pero sinabi ni Lee na pinilit niyang palampasin ang nangyari dahil mahal niya si Brandon at ayaw niyang mawala ito sa kanya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na nagsasalita. Gayunpaman nang tanungin siya tungkol sa kanyang kinaroroonan noong gabi ng krimen, naging hindi malinaw ang kwento ni Lee. Iginiit niya na siya ay nasa isang sleepover sa kanyang kaibigang si Taylor, na ilang kanto lamang ang layo mula sa bahay ni Brandon. Ngunit nahirapan siyang magbigay ng mga detalye tungkol sa gabing yun. Si Taylor nang tanungin ng hiwalay, kinumpirma niya na naroon si Lee ngunit binanggit niya na umalis ito bandang hating gabi, ilang oras bago ang tinatayang oras ng pagtapos kay Brandon. Habang pinipilit pa ng mga detective si Lee, ang kanyang kilos ay nagbago at naging defensive ito. Itinanggi niya ang anumang pagkakasangkot sa karumaldumal na nangyari kay Brandon. Ngunit kitang-kita ang galit sa kanyang boses. Hinding-hindi ko siya sasaktan, paulit-ulit niyang sinabi, habang nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagsasalita. Sa kabila ng kanyang emosyonal na kalagayan, pinanatili ni Lee ang kanyang kawalang kasalanan sa buong interogasyon. Inamin niyang nakaramdam siya ng pagtataksil at galit. Ngunit iginiit niyang hindi niya kayang tumapos ng buhay. Gayunpaman ang kanyang hindi malinaw na alibay at ang tindi ng kanyang mga emosyon ay nag-iwan sa mga investigador ng pagdududa. Ang ikatlong suspect sa investigasyon ay si Richard Golly Gerard, ang 47 years old na ama ni Lee at asawa ni Paulette. Si Richard ay isang matagumpay na abogado na kilala sa lokal bilang isang ambulance chaser dahil sa kanyang reputasyon sa pagkuha ng mga kaso ng personal. Kilala siya sa komunidad para sa kanyang matalas na legal na pag-iisip at sa kanyang kakayahang manalo ng mga kaso. Si Richard ay isang tao na pinahahalagahan ang hitsura. Ipinagmamalaki niya ang pagpapanatili ng isang perpektong imahe ng pamilya kahit na nangangahulugan ito ng pagtatakip sa mga kaguluhan na nangyayari sa loob ng kanyang sariling tahanan. Nang tawagan ng pulis si Richard para sa pagtatanong, tinanong ng mga investigador ang tungkol sa relasyon nila ng kanyang asawa at anak. Inilarawan ni Richard ang kanyang relasyon kay Paulette na medyo komplikado, ngunit iginiit niya na meron silang matatag na samahan
at regular ang kanilang pagtatalik. Sinabi niya na maayos din ang relasyon nila ni Lee, ngunit inamin niyang hindi sila gaanong nagsasama dahil sa kanyang mahabang oras sa trabaho. Pagkatapos inilipat ng mga investigador ang focus sa pagtatanong kay Brandon. Inamin ni Richard na gusto niya ito at naisip niya na siya ay isang magandang kapareha para sa kanyang anak. Gayunpaman nang sabihin ng mga investigador ang relasyon ni na Brandon at Paulette, nagbago ang ugali ni Richard. Ginalaw niya ang kanyang mga panga at nag-iwas ng tingin, halatang hindi komportable sa tanong. Sinabi niya na hindi niya alam ang nangyayari at kung alam niya ay pipigilan niya ito. At nang tinanong ng mga investigador ang kanyang kinaroroonan sa panahon ng krimen, sinabi niya na siya ay nagtatrabaho ng huli sa kanyang opisina. Sinusuri ang isang file ng kaso para sa paparating na paglilitis. Nagbigay siya ng mga pangalan ng mga kasamahan na maaaring magbigay ng garantiya para sa kanyang alipay. Habang patuloy ang pagtatanong, pinaninindigan ni Richard ang kanyang pagiging inosente at iginiit na wala siyang kinalaman sa nangyari kay Brandon. Gayunpaman ang kanyang pag-aatubili na talakayin ang nangyayari ay nag-iwan sa mga detective nang hindi mapakali. Talaga bang ignorante si Richard sa mga ginawa ng kanyang asawa o may itinatago ba siya para protektahan ang reputasyon ng kanyang pamilya? Sa kabila ng kanyang kalmadong panlabas, ang pag-iwas ni Richard sa panahon ng interogasyon ay nagdulot ng mga hinala. Hindi napigilan ng mga investigador ang pakiramdam na may itinatago pa ito sa kanilang kwento. Noong kalagitnaan ng August 2021, nakatanggap ang pulisya ng tip na magbabago sa takbo ng investigasyon. Bandang 3 p.m. nang tumunog ang telepono ni Detective Tubal. Ang tumatawag na gustong itago ang pagkakakilanlan ay nagsabi na mayroon siyang kritikal na impormasyon tungkol kay Paulette Gerard, isa sa mga pangunahing sospek sa pagtapos kay Brandon. Nagpahiwatig ang tumawag sa isang bagay na mas higit pa kaysa sa isang bawal na relasyon, isang lihim na itinatago ni Paulette sa loob ng maraming taon. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga investigador at dumiretso sila sa opisina ni Paulette na matatagpuan sa isang maliit na hindi matukoy na gusali sa labas ng Metairie. Ang karatula sa itaas ng pinto ay may nakasulat na Beauty Pies, ang pangalan ng multi-level marketing na pinamamahalaan ni Paulette ng halos isang dekada. Mula sa labas, ang opisina ay mukhang anumang iba pang maliit na negosyo. Ngunit sa loob ay natuklasan ng mga investigador ang isang nakakagulat na twist. Ang lugar ay puno ng mga produktong pampaganda, mga istante na nilagyan ng mga cream lotions at pampaganda. Ngunit walang nakikitang mga empleyado. Napansin ni Detective Martins ang isang nakalak na pinto sa likod ng opisina. Pagkatapos ng ilang panghihikayat sa assistant ni Paulette, isang kinakabahang batang babae na nasa kanyang early 20s, ay hindi nag-atubiling ibinigay ang susi. Sa likod ng pinto ay ang pribadong opisina ni Paulette at ang nakita ng mga investigador sa loob ay nakakagulat. Ang mga dingding ay natatakpan ng mga litrato ng maraming hubot-hubad na larawan ni Brandon. Karamihan sa kanila ay tahasang sexual at hindi naaangkop. Sa isang sulok ay may makeshift love shrine na inialay sa kanya, kumplito sa mga kandila, trinkets at handwritten notes. Malinaw na ang pagkahumaling ni Paulette kay Brandon ay lumampas na. Pero hindi lang yun, habang naghahanap ang mga detective sa opisina, ay natisod sila sa isang stack ng mga dokumento na naglantad sa dark side ng Beauty Pies. Ang Venom scheme ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang scam na nangungumbinsi ng mga biktima at mamumuhunan ng libo-libong dolyar para sa mga produktong pampaganda. Ang pagkakatuklas ng mga mapanlinlang na gawi sa negosyo ni Paulette ay nagbigay ng bagong motibo sa krimen. Sa bagong ebidensyang ito, nagkaroon ng mas malinaw na larawan ang pulisya tungkol kay Paulette Gerard, isang babaeng gagawin ng lahat para protektahan ang kanyang mga lihim kahit na nangangahulugan ito ng paggawa ng krimen. Alam ng mga investigador na malapit na sila sa katotohanan at noong August 21, 2021, ang mga pulis sa Metairie, Louisiana ay handa na sa wakas pagkatapos pagsamasamahin ang mga ebidensya kabilang ang mga nakakagambalang natuklasan sa Beauty Pies office. Wala silang pag-aalinlangan kung sino ang responsable sa brutal na pagtapos sa buhay ni Brandon Thibodeaux. Si Paulette sa edad na 43
ay lalong nahumaling sa sexual na pagkahumaling sa kasintahan ng kanyang anak na humantong sa isang hindi maisip na krimen. Si Paulette Gerard ay kilala bilang isang charismatic at matagumpay na businesswoman na nagpapatakbo ng isang multi-level marketing company. Ngunit sa likod ng kanyang makintab na panlabas, si Paulette ay nagtatago ng mga madilim na lihim. Lumabas sa investigasyon na ilang buwan na siyang nakikipagrelasyon kay Brandon. Nang sinubukan ni Brandon na wakasan ang pag-iibigan nila upang tumuon na lamang sa kanyang kasintahang si Lee, ang obsesyon ni Paulette ay naging nakakatakot. Noong gabi ng krimen, hinarap ni Paulette si Brandon sa kusina ng bahay ng kanyang lola, isang lugar sa bahay kung saan madalas silang nagtatalik. Pinangungunahan ng selos at takot si Paulette at nawalan na ng kontrol. Kinuha ni Paulette ang kitchen knife at sinaksak ng maraming beses si Brandon. Ang pag-atake ay nag-iwan sa kanya ng malalim na sukat at halos lumabas ang mga mata nito. Pagkatapos ng krimen ay sinubukan ni Paulette na takpan ang kanyang mga bakas, ngunit ang kanyang pagkahumaling kay Brandon at ang kanyang mapanlinlang na mga negosyo ay humantong sa paghuli ng diretso sa kanya. Ang pag-aresto ay naganap noong madaling araw ng August 21. Dumating ang mga pulis sa bahay ni Paulette sa upscale home sa isang tahimik na suburban neighborhood. Nang kumatok sila sa pinto at sumagot si Paulette na nakasuot pa rin ng kanyang silk na pajama, malinaw na hindi inaasahan ni Paulette ang mga bisita. Ang mga investigador ay mahinahong ipinaalam sa kanya na siya ay nasa ilalim ng pag-aaresto para sa pagtapos kay Brandon Thibodeaux. Makahalong siya katifayan sa ang reaksyon ni Paulette. Sinubukan niyang maging mahinahon pero kitang-kita ng mga pulis ang gulat sa mga mata nito habang nakaposas. Si Paulette ay isinakay sa police car. Ang kanyang mga kapitbahay ay hindi makapaniwala. Marami sa kanila ang humanga kay Paulette para sa kanyang tagumpay sa negosyo. Hindi alam ang katotohanan sa likod ng kanyang kaakit-akit na kalagayan. Ang balita ng pag-aresto sa kanya ay mabilis na kumalat sa komunidad. At sa oras na makarating sila sa istasyon, si Paulette ay inilagay sa isang holding cell. Kinapanayam siya ng mga investigador, ngunit itinanggi niya ang lahat, iginiit na siya ay inosente. Gayunpaman, napakalaki ng ebidensya laban sa kanya at tiwala ang pulisya na nahuli na nila ang tamang tao. Ang pag-aresto ay nagdulot ng kaginhawaan sa pamilya ni Brandon na namumuhay sa takot at kawalan ng katiyakan mula nang mawala si Brandon. Hindi pa tapos ang kaso, ngunit sa pagkakakulong ni Paulette, ay ramdam na ng pulisya ang tagumpay ng pagkamit ng hustisya sa nangyari kay Brandon Thibodeaux. Ang paglilitis kay Paulette Gerard ay nagsimula noong November 8, 2021 sa Jefferson Parish Courthouse sa Metairie, Louisiana. Ang kaso ay nakakuha ng makabuluhang atensyon ng local media. Ang courtroom ay puno ng mga manonood, sabik na makita kung paano ang kaso ay magbubukas. Ang pag-uusig ay pinangunahan ng Assistant District Attorney na si Mark Tremblay, ang batikang abogado na kilala sa kanyang pagiging matyaga sa courtroom. Ipininta niya ang isang nakakahamak na larawan ni Paulette bilang isang babaeng puno ng selos at matinding pagkahumaling kay Brandon. Ipinahayag ni Tremblay na brutal na tinapos ni Paulette si Brandon dahil sa galit matapos niyang subukang wakasan ang kanilang relasyon. Gamit ang pisikal na ebidensya at testimonya ng mga investigador para suportahan ang kanyang kaso, inilantad din ni Tremblay na si Paulette ay isang manipulative at mapanganib na individual. Sa panig ng depensa ay si Attorney Charles Chuck Lemoine, isang matalas at may karanasan na abogado na may kasaysayan ng pagtatanggol sa mga kliyenteng may mataas na profile. Si Lemoine ay nangatwiran na ang ebidensya laban kay Paulette ay circumstantial at iminungkahi na may ibang tao na posibleng gumawa ng krimen. Sinubukan din ni Lemoine na gawing makatao si Paulette na naglalarawan sa kanya bilang isang mapagmahal na ina at matagumpay na negosyante na hindi patas na tinatarget ng media at prosekusyon. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, kitang-kita ang emosyonal na pinsala sa pamilya ni Brandon. Ang kanyang lola na nagpalaki sa kanya ay dumalo sa bawat sesyon na may hawak na larawan ni Brandon. Ang kanyang kasintahang si Lee Gerard ay nakaupo kasama ng kanyang ama
at kapwa silang malungkot sa mga nangyari. At noong November 22, 2021, pagkatapos ng 2 linggong paglilitis at 4 na oras lamang ng deliberasyon, bumalik ang hurado dala ang kanilang hatol. Si Paulette Gerard ay napatunayang nagkasala ng unang antas ng pagtapos ng tao. Ang hatol ay sinalubong ng mga luha ng kaluwagan mula sa pamilya ni Brandon. Ibinaba ang hatol noong December 1, 2021. Si Paulette ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Ang parusa ay isang malupit, ngunit angkop na pagtatapos ng isang kaso na ikinagulat ng komunidad. Para sa pamilya ni Brandon, ang hatol ay nagdulot ng katarungan. Ngunit ang sakit ng pagkawala nito ay hindi kailanman maghihilom sa kanilang puso. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.